Noong nakaraang aralin ay ating nalaman ang mga uri ng imperialismo. Ngayong araw na to ay tutukuyin naman natin ang pagkakaiba ng una at ikalawang yugto ng imperialismo kanluranin. Ang unang yugto ng imperialismo ay tumutukoy sa panahon ng paggagalugad, pagpapalawak at pagtatatag ng mga kolonya sa iba't ibang bahagi ng daigdig noong ika-15 hanggang ika-17 siglo. Bunsod nito, ang unang yugto ng kolonyalismo ay kinilala ring Age of Discovery kung kailan nahimok ang mga Europeo na magtamo ng yaman at katanyagan kasabay ng pagpapalaganap ng Katolisismo. Sa panahong ito, naganap ang mahalagang pagsulong sa kaalaman sa nabigasyon, paggawa ng mga barko at paglaganap ng kaalaman tungkol sa heograpiya na nagbigay ng lakas loob sa mga Europeo na makipagsapalaran sa labas ng kani-kanilang hangganan at maggalugad ng mga bagong teritoryo. Saklaw rin ng panahong ito ang pagkakatatag ng mga Europeo ng mga kolonya sa India at higit sa lahat ang pagkakatatag ng Portugal ng kauna-unahang utang maritimo sa Timog Silangang Asya nang masakop nito ang Sultanato ng Malacca noong 1511. Ang unang yugto ng kolonyalismo ang naglatag ng pundasyon ng pagkakaugnay ng mga bansa. Dahil sa paghangad na magkaroon ng direktang rutang pangkalakalan ng spices, seda, ginto at iba pang produkto, ang Espanya, Portugal, Dutch Republic, France at England ay nagsimula ng kani-kanilang mambisyong paglalakbay upang makatuklas ng bagong rutang patungong Asya, Afrika at Amerika. Dahil na rin sa estratehikong lokasyon, ito ay nagsilbing mga base ng mga sumusunod pang panggagalugad, pakikipagkalakalan at sa huli ng tunay na pananakop. Ang ikalawang yugto ng imperialismo ay tinaguri ang panahon ng high imperialism o kasagsagan ng imperialismo bunsod ng pagpapaligsahan ng mga bansang kolonyal sa pag-angkin ng mga lupain lalo na sa rehiyon ng Timog Silangang Asya at Afrika. Nagunahan ang mga dayuhan sa paghahati-hati sa mga lupaing bahagi ng Pacific Rim. Ito ay dahil sa estratehiko ang mga lupaing ito sa pagpapatuloy ng kalakalan. Tulad ng unang yugto, ang ikalawang yugto ng imperialismo ay pinasigla ng magkahalong tunggaliang politikal, mga dahilang ideolohiya, pag-unlad ng teknolohiya at pangangailangan pang-ekonomiya. Ito ay naganap sa huling kalahating bahagi ng ika-19 na siglo hanggang sa pagsisimula ng unang digmaang pandaigdig noong 1914. Ang pangangailangan pang-ekonomiya pa rin ang pinakamahalagang dahilan ng ikalawang imperialismo. Ito ay dahil sa pangangailangan ng mura at tiyak na pagkukuhanan ng mga produktong pagkain at hilaw na materyales. Sa pagkakataong ito, hindi na solo ng Britanya ang paghahangad na maging makapangyarihang global dahil sa makabagong teknolohiya na nagpabilis sa bagong imperialismo. Umusbong at nakisali sa mga datihang imperialista ang Alemanya, Estados Unidos, bansang Hapon, Italia at Russia. Naway natukoy natin ang pagkakaiba ng una at ikalawang yugto ng imperialismo. Sa susunod na aralin ating pag-uusapan ang pananakop sa Timog Silangang Asya at ang kaso ng Thailand bilang malayang bansa sa panahon ng imperialismo kanluranin.